สวัสดีครับผมชื่อ Benedict ครับคุณสบายดีไหมครับฉันสบายดีขอโทษที่เพิ่นทั้งการขึ้นไปวันนี้เราจะพูดถึงการเดินทางมาประเทศไทยใช่ดังนั้นโปรดดูวิดีโอนี้นะขอบคุณครับWelcome back to my channel. This is me, Benedict with an X. At bago ko simulan tong video na to, make sure na stop pa rin yung subscribe button at hilahin mo rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng post ko. And then for today's video, this is going to be a special episode for our Thailand vlog series. Ang kita nyo naman po sa title pa lang alam nyo na kung ano makukuha nyo dito. And yes, if you're looking for an answer to all of your questions about Thailand, about food, about places, about the people, about the culture, and anything, especially about our expenses, at kung magkano nga ba talaga ang nagastos namin sa aming Thailand trip. Una sa lahat, linawin ko lamang po, DIY travel po to. So, ibig sabihin, kami lang po ang nag-abala na magtingin ng mga places or ng mga lugar, mga hotels na kailangan namin puntahan. So, wala kaming agencies or mga travel tours, mga operators, wala po. Kami lang po talaga mismo yung naghanap. Actually, mga friends ko, kasi suko ako dyan. Ayoko talaga ng mga ganong klaseng bagay yung maghahanap ng mga ganito, ganyan. Kaya nga sabi ko, diba, wala na akong choice kundi sumama na lang. Ayan na, kompleto na eh. Nakalatag na sa akin eh. Wala na akong magawa. But I'm not saying na nagsisisi ako sa ginawa nila. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ako nakapunta ng Thailand. To be honest, it wasn't really my first dream destination. Pangarap ko talagang pumunta sa Korea or somewhere in Japan. Well, everything happens for a reason. That's why if you wanna know more about Thailand, please keep on watching. Actually, dapat sa vlog na to kasama ko dito yung mga friends ko na pumunta ng Thailand. But unfortunately, quarantines. So, solo ko tong vlog na to. I would have to base it on my own experience. By the way, guys, if you haven't watched my Thailand vlog series, you really have to before you even watch this vlog. I mean, sige, pwede naman. Sige na nga, pwede mo na munang panoorin to. Then later, after nito, malalaman mo yung reference ko sa mga Thailand vlog series ko. Panoorin mo yun lahat from episode 1 to episode 6. Lahat po yun ay nailarawan mula sa aming own understanding and perception. It's December 4, it was our flight from Manila to Bangkok. Napaka-perfect nung trip namin. 4 kami nun. Lahat kami may kanya-kanyang role. Si Jules, siya yung parang clown namin. Kahit saan kami magpunta, kahit anong lugar pa yan, meron talaga kaming pagtatawanan. Hindi naman dahil sa katawa-tawa ang eksena or anything, pero talagang nabubuhay yung bawat eksena kasama siya. Tapos nandun si Rolly na navigator namin. Sobrang navigator to the point na lahat ng mga pupuntahan namin, siya talaga yung bahala. Wait lang, dito. Mga times na hindi na namin kinailangan pang mag-taxi or mag-grab kasi kayang-kaya pala naming lakarin. Si Nika, nandun siya, na kapag nawawalan kami ng extra cash, nawawalan kami ng baht, nandyan siya kasi halos lahat ng pera niya napalit na niya sa baht. So siya yung kumbaga savior namin, and then babayaran na lang din namin siya pag nakapagpapalit na kami ng pera. And of course, there I was filming the entire travel trip, taking care of their photos, good photos, mga pang Instagram. Sa akin mismo kumbaga yung memory at lahat ng documentation ng aming trip. O diba? Saan ka pa? Kaya napaka-perfect ng squad namin, Thailand squad namin, kasi talagang each played a role sa aming trip. Prefer mo sa isang lugar, diba? So you really have to explore. Yun actually yung ginawa namin. Naglakad lang kami. Mas marami kaming lakad-lakad instead of staying sa isang lugar talaga. That is how we really enjoyed Thailand. Alright, so now let's go through all of your questions. What has been the most interesting food you've tasted? Interesting. Actually, lahat po ng food na natikman namin doon, from our first day hanggang sa our last day, it was all new sa aming panlasa. Sobrang ibang-iba siya sa ating Filipino cuisine. Thai cuisine is very exotic to the point na hindi mo alam kung ano yung nilagay nila. Hindi lang basta bawang, hindi lang basta asin, hindi lang basta patis. Dito sa Pilipinas, iba, toyo, patis, suka, ganun. Pero doon parang may iba pa eh. May something else. Parang Thai spices na only in Thailand. Napansin ko, mahilig sila sa fried rice. Yung fried rice nila laging special. May kulay talaga, may lasa, may kakaiba. Hindi mo masabing mga magic sarap lang. Hindi ganun eh. Sobrang dami ng spices dun sa matitikman mo yung lasa mismo. Malinamnam siya. Kung ikaw yung tipong tao na hindi mahilig sa maanghang, you really have to tell them na
no isipaisi. Isipaisi. At first, di mo maiintindihan kung ano yung tinatanong nila, pero they really ask, especially if you're not Thai, they will really ask kung gusto mo ba ng maanghang o hindi. Ayan, ang dami ko na namang nasabi, hindi ko naman nasagot yung tanong. Tanong kasi, what nga, di ba? What? Hindi how, hindi why. Bakit ba nagkikwento lang naman ako? Ayaw nyo ba nagkikwento ako? Di ba mas okay naman yun? Ayan naman, nag-i-explain na naman ako. Feeling ko, ang natikman ko doon na very interesting is yung, mango rice. Interesting siya kasi bakit mo naman nga uulamin yung mangga at magiging kanin siya na malagkit tapos kakainin mo. Lola ko naman from Pampanga, inuulam niya naman yung mangga talaga. Yung yellow, inuulam niya talaga yun. Kakainin mo yung mangga, sobrang lambot ng rice, para siyang latik na malagkit. I'm not really fond of eating food na unfamiliar sa panlasa ko. The best spot. G. The best spot in Thailand siguro. Doon kami sa may Big Buddha, sa may Pattaya. Kasi sobrang peaceful doon eh. Nandun ka parang ang tahimik, tapos nasa taas ka, parang nasa taas ng Pattaya. Tapos nakikita mo may overview ka ng mga buildings tsaka ng beach. Pwede kang mag-meditate doon actually. Sobrang peaceful niya. The perfect shot that I had sa isang vlog ko yung sa Pattaya, yung last scene ko sa Pattaya vlog ko. What was your unforgettable experience since it was your first time to travel in Thailand? Hindi ko talaga makakalimutan yung first day namin sa Thailand na nawala kami, na hindi namin alam yung gagawin namin. So nataranta kaming lahat, we didn't know where to go kasi sobrang laki ng Bangkok. Dinala kami ng Grab doon sa akala niya, yun yung pupuntahan naming hotel. Yung pala, very common term pala nila yung isang term na yun na parang blank house, something ganon. Doon sa pinakalugar na pinuntahan kami, doon namin na-meet si Tita Mali, si Pa Mali. Pa Mali, sawadee kap, kapon kap. Sobrang bait niya. Siya ang aming savior that day and for our whole Thailand trip. Pinakain niya kami sa restaurant niya and also, hinatid niya pa kami mismo dun sa aming totoong hotel. We were on the way, marami kaming mga napagkwentuhan ni Pa Mali na hindi ko na nasama sa vlog. Marami talagang moments dito sa Thailand vlog series namin na hindi na na-capture ng camera pero yung saya namin kakaiba at sobrang saya. Hindi matutumbasan ng kahit anong nakuhanan ng camera yung saya. Yung moment pa lang na yun mismo, hindi man namin na-document pero alam namin sa puso't isipan namin na hindi mawawala. In other words, lahat po ng naging experience namin sa Thailand ay unforgettable. Yun talaga yung sagot ko. Lahat ng experiences namin ay unforgettable. Have you learned some Thai words? Yes, I'm really fond of learning new languages. Siyempre, habang nandun kami sa Thai, sinusubukan kong intindihin yung mga sinasabi ng mga taxi driver, yung mga tindera, yung mga lahat ng mga tao na nandun na nakakasalamuha namin. Tinatanong talaga namin kung ano ibig sabihin nito sa Thai or sa English, ganito ganyan. May mga Thai words ako na like yun, sawadee kap, pag ka sa babae, kap sa lalaki. Pag friends naman na kayo, sawadee, ganun na sawadee. Very kasi ako, particular ako sa sounds in terms of learning a language. Hindi lang basta-basta inaral yung language. Dapat alam mo din kung paano siya sabihin. Very interesting yung language nila kasi at first talagang nawiwirtuhan ako sa sound ng mga Thai. I really thought that in order for you to speak Thai, you should be nasal. Or talagang parang ganito ka makipag-umangan. Kala ko, again, I'm not mocking or I'm not being a racist here. I'm just really interested on how people of different races really sound like. To sound Thai, you should be nasal. Pero hindi. Hindi naman. Sawadee kap, sawadee kap, sawadee kap. Parang wala namang difference. May ginamit kaming app doon. Nakalimutan ko na kung anong app yun. Pero guys, madali lang hanapin yun. Yung mahalaga sa pagta-travel, isa dyan ay mag-aral ka or aralin mo yung mga basic man lang. Kaujay Minecraft. Hindi ko naiintindihan. Pumaylu, I don't know atin pumaylu. Yung taxi driver, lagi niya sinasabi yung pumaylu. Pagdating nyo sa Thailand, huwag kayong mag-expect na lahat ng kakausapin nyo in English ay makakasagot talaga sa inyo. Guys, don't get me wrong. I'm not being racist here or anything. It's two different languages and I'm not saying that everybody needs to learn English kasi hindi naman ibig sabihin na hindi sila marunong mag-English ay hindi na mataas yung kanilang intellectual capacity kasi hindi naman yun yung basehan na yun, okay? May nakita kang gay couple? Wala. Seryoso? Wala. Akala din ni Jules, yung isang friend ko, na marami siyang makikita talaga na uy, nandito tayo sa Thai, normal na. Marami tayong makikita mga dito, mga gay couple. Pero wala kaming nakita.
Wala, wait lang, or di lang ako aware. I'm not sure kung di lang ako aware o wala lang talaga ako nakita. Pero sa pagkakakita ko, pagkakaalala ko, wala kaming nakita. Siguro hindi lang sila PDA. Mas marami pa nga akong nakikita dito sa Pilipinas kaysa sa Thailand eh. I'm only saying this based on how I can remember. I'm not really sure. Ano po masasabi nyo about sa culture ng mga Thai? Shout out sa'yo, Kimberly. Iba sila sa mga Filipino, iba rin ng mga Thai in terms of the culture talaga. Common na religion nila is Buddhism. So, parang dun yung mostly na naaano nila yung culture. Almost lahat ng bahay or establishment sa Thailand, meron silang parang altar. Kung sa atin altar yun, di ko alam kung anong tawag sa kanila. Basta meron silang parang, alam mo yung temple na parang Buddhism temple, parang gano'n, na maliit lang talaga siya. Then may mga, ano tawag doon, mga, kalimutan ko yung term. And also, you really have to know how to pay respect to the Thai people and to anyone there in Thailand. Aralan mo na lang siguro yung paano mag-greet. Kahit yun lang, paano mo lang mag-greet. Kasi sobrang ma-appreciate nila kapag nagganito ka. Itong Y na to, yung Y nila is may ano sila eh, may level yung Y nila eh. May level to eh. Hindi lang basta-basta mag-gano. Nakalimutan ko lang kung ano. Nakalimutan ko na. Search na lang. Levels of Y. Parang gano'n. One thing you learn from Thailand for being LGBT-friendly country. Hindi ko naman kasi masyadong naiintindihan yung sinasabi ng mga Thai. Si Jules, sasabihan siya ng Swai Ma. Maganda daw siya. Swai Ma. Ganun. Pinupuri pa siyang maganda siya kahit na alam nilang lalaki siya. So parang feeling ko very ano sila, accepting talaga yung culture nila. Nung nagpataya kami, sobrang daming ladyboys na talagang ang gaganda. Tapos hindi ko na alam talaga kung sino yung babae sa ladyboys. And nakaka-culture shock din doon. Any wildest thing you've done during your Thailand trip? Wildest? Wala man. Tanungin nyo na lang si Jules, yung isa kong kasama. Joke lang. Need ba ng show money sa immigration? No. No. Hindi po kailangan ng show money sa immigration. Usually, ang tinatanong lang nila doon is kung ilang days kayo sa Thailand. Minsan, tatanungin nila kung meron ka ng itinerary. Case ko, tinanong lang kung ilang days kami sa Thailand at ilan kami sa grupo namin. Other than that, wala kayong dapat i-cover sa immigration, lalo na kapag ang talagang punta nyo lang doon ay for travel. Things to remember while traveling sa Thailand. Always bring your sunblock or lotion with you kasi nakaka-dry talaga doon. Nakaka-dry talaga yung tubig nila sa Thailand. Ewan ko kung bakit, because siguro sa chlorine ng tubig nila or sa weather. Pero nung pumunta kami dun sa Thailand, December nun, so medyo malamig, hindi siya ganun kainit at hindi malagkit sa katawan. Dito sa Pilipinas, pag nasa Manila ako, nanlalagkit ako kapag mainit. Pero sa Thailand, for the record, hindi ako nanlagkit sa Thailand. May nakita kang Thai actors? Wala. Alam nyo guys, may sasabihin ako sa inyo. Wala kaming nakitang artistahin sa Thailand na pakalat-kalat. Katotoo lang. Except sa Pattaya na talagang place siya ng you know what I'm saying, ganun. Pero sa Bangkok, wala kaming nakitang artistahin talaga, like gwapo or maganda. Hindi kagaya dito sa Pilipinas. Pag nasa Pilipinas ka, makikita mo naglalakad, may maganda, may gwapo, naglalakad ako, 'di ba? Maglalakad pa lang ako sa Pilipinas, 'di ba? Alam mo na kaagad na joke lang. Halos wala or nagtatago lang sila or wala sila doon sa lugar na yun or nagkataon lang na napuntahan namin is wala talagang pumupunta doon. Kasi naglalakad naman kami. Madalas naman kami mulakad pero wala naman kami masyado nakikita. Eh, may kasama pa man din kaming matanglawi. Alam na kaagad, gano'n. I know a lot of you guys will really want to go to Thailand because of the trend ng mga nauuso ngayon, mga BL series, mga BL actors. Yun yung nagpa-inspire sa most Filipinos na pumunta sa Thailand. If you really want that kind of activity sa Thailand, make sure na alamin mo kung saan yung lugar na pinagtatambayan nila kasi napakalaki ng Bangkok guys. Hindi porkit nasa Thailand ka, makikita mo na sila. Yung ultimong mga itsurang mga ganito nga, ang hirap ng hagilapin sa Thailand. Biro lang. Lower your expectations in terms of meeting actors. Thailand is a country, okay? Not a city. Just like Manila is just a city, not the whole Philippines. At ito na nga yung pinakahihintay ng lahat. Magkano nga ba ang nagastos namin sa Thailand? Simulan natin sa flight. Ayan. Magkano ba ang ticket papuntang Bangkok, Thailand? Mag-search ka ngayon, for sure iba.
magkakaiba po talaga ang mga airfares. So, sa Thailand, usually from 5,000 to 15,000 yan, depende sa airlines. We booked through Cebu Pacific. Sobrang swerte namin kasi sa month ng December, which is also a travel peak season, di ba? Nakakuha kami ng promo from Cebu Pacific. Yung papunta namin ay 1,751.72 lang per pax. Sobrang mura nun. Biruhin mo puntang Thailand, 1,700 plus lang. Tapos, syempre, pabalik. Nahiwala yung bookings namin kasi yung promo na yun, syempre, one way lang. Tapos, naghanap na lang kami ng isa pa na pabalik sa Pilipinas. So, may kamahalan na yung pabalik. Pero, sobrang mura pa rin. Hindi pa rin siya yung normal pricing kasi 3,076.32 to be exact per pax. Of course, syempre, mag-a-advance booking kayo. We booked this trip 3 months before. So, mga September, nag-book na kami, then December yung flight namin. So, yun naman yung technique ng mga travelers. They really book ahead of time. It cost us 4,828.0475 per pax. So, napakamura nun para sa isang round trip na airfare. On top of your airfare, don't forget, meron lagi talaga tayong travel tax, which will cost you around 1,650 for our trip. Of course, ipapa-advance booking mo na rin lahat ng hotels mo kasi mahirap na. Ayaw mo namang maghanap o mahagard sa kakahanap ng hotel mo. So, ang gawin mo, mag-book ka muna ng mga hotels mo before ka mapadpad sa Thailand. Pero ang nangyari sa amin, napakamalas namin dahil pagkarating namin doon, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Dahil ang pagkakamali namin, hindi namin inalam kung saan talaga mismo yung aming first hotel. Sa NP House na yon, we spent 5,069.2 in peso. 5,069.2 divided by 4. So, sobrang mura na yun. Paglabas mo dun sa namin, NP House, sa hotel namin, mga tiyangge-tiyangge, ganun. Tapos may maraming money changer, mga karinderya, ganun. Shopping center siya actually sa Phetchaburi. Andun na yung Platinum Mall, which is also famous sa mga cheap fashion items. And andun din yung Prato na naglalakad lang talaga kami dun sa around that area. Ang dami na namin na-explore kaagad. Dun pa lang, guys, sulit na ang Thailand trip nyo. Dahil dun pa lang marami na kayong mabibili. Dun kayo bumili ng mga pampasalubong nyo. Dahil tiyak na marami kayong choices. Second day namin, Pattaya, of course. Dun kami nag-relax. Book kami ng magandang hotel sa Pattaya. Dahil we know na sobrang magagamit namin yung hotel na mag-i-stay talaga kami doon. Magbabakasyon talaga kami. We chose the A1 Star Hotel. A1 Star Hotel is actually, group of hotels ata siya. A1 Hotels. So yung sa amin, yung pinunta namin ay A1 Star Hotel doon. 3 days and 2 nights. Cost us about 13,300 in peso. Divided by 4. Kayo na bahala mag-compute. Fourth day, bumalik kami ng Bangkok. Nagstay kami sa Tim Mansion. I-link ko na lang yung kanilang details below. And very accessible din siya kasi malapit siya sa Khao San. Tapos sa baba ay tip sa may Pad Thai, famous Pad Thai. Tapos sa baba din is mayroon yung famous na parang lugawan something nila. Pero syempre hindi lugaw. Yung basta famous na eatery, parang ganun. Per night namin doon ay 5,580 divided by 4. So, yun. I-compute nyo na lang ulit. At syempre sa mga pagkain natin, baka nag-worry ka na baka mahal yung mga pagkain or what. Actually guys, kung hindi ka maarte sa pagkain or talagang hindi ka masyadong mahilig sa pagkain, sobrang makakamura ka. A typical meal there will cost you around 60 to 100 baht. Pinakamura na nakinain namin actually, nasa 30 baht sa 7-Eleven. Hindi talaga kami nagtipid in terms of food. At 3 beses talaga kami sa isang araw kumain. Usually, lahat ng food na pwede naming makita, kinain na namin. Estimate namin dito, nasa 4,750 per pax in peso ang aming food. About sa mga pamasahe doon guys, actually makakatipid ka kung 4 talaga kayo tapos mag-grab kayo. Not to mention the railway, yung parang LRT, MRT nila doon. Kasi sobrang yun naman ang tipid kung alam mo ang pupuntahan mo. Lesson learned sa amin, next time that we go back to Thailand, we should know kung saan yung mga railway stations and very functionality and accommodating, diba? Mga grab namin, yung mga pag-grab namin, usually it will cost us from 150 to 300 baht. Sa city transportation namin is 760 pesos. Sa mga pinamili namin siguro per person, ito per person to 5,700 siguro per person yung magagastos mo sa pag-shopping mo. Sa akin total of 22,405.3475 ang nagastos ng isang tao. Estimated. Para maging safe ka, bring 30,000. 30,000, buhay na buhay ka na sa Thailand. So kung may 25 ka, okay na yun. 30, okay na yun. Pero kung meron kang 20,000, less than 20,000, mga 18,000, siguro makaka-survive ka kung sobrang matinik ka, matipid ka, gano'n. Sa mga nagtatanong kung mahal bang mag-Thailand, hindi mahal mag-Thailand kung
talagang alam mong dumiskarte doon sa pang-araw-araw mo. Yung pagkain nila doon, isipin mo, yung pagkain nila, sobrang dami ng rice na yun. Tapos, meron pang mga street foods na sobrang mura, 15 baht, 20 baht, ganun, makakakain ka na. Kapag mag-isa ka, mahal talaga. Alamin mo kung paano ang railway station nila doon kung mag-isa ka. And that's it for today's video, guys. Maraming salamat sa panonood. And grabe, napagod ako dito sa vlog na to. Ito na siguro ang isa sa pinaka nakakapagod kong vlog dahil inaalala ko ng pinipilit kong alalahanin yung mga alaalang yun. Pero hindi siya masakit alalahanin kasi kung tutuusin, ang sarap balik-balikan ng mga alaalang yun. Kaya wag niyong kalimutan, kung di mo po napapanood yung Thailand vlog series ko, wag mo kalimutan panoorin yan ngayon. May playlist ako dyan sa aking YouTube channel. Panoorin mo from episode 1 to episode 6. Definitely, mas mapapaganda yung experience mo sa Thailand kasi mas marami ka ng idea. Yun yung pagkakamali namin. Kailangan mas marami kang alam tungkol sa place before you go there. And I'll see you again on my next video, guys. Sawadee Kap, Kapon Kap.